Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na hindi lamang sa mga pelikula maaaring makakita ng mga superhero, kundi pati na rin sa totoong buhay na maswerteng nakuhanan pa ng kamera? Kaya mula sa nakakalitong pagkaligtas hanggang sa sama-samang bayanihan ay pag-usapan natin ang 10 totoong superhero na nakuhanan sa video. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 na maling pagligtas. Habang nagsushoot sa isang scene para sa isang pelikula ang mga aktor na ito sa bansang Russia, kung saan makikita ang isang babae na tila ba'y na-hold up ng isang lalaki, ay bigla na lamang silang nagulat nang atakihin ng aktor nang nagpapanggap na magnanakaw ng isang sundalo na inakalang totoo ang pangyayari. Makikita na matapos nitong hulihin ng aktor ay agad siyang pinagsabihan at kinompronta ng ibang tauhan ng pelikula na tila ba nagpapaliwanag sa sundalo na makikitang pinoprotektahan pa din ng babaeng kanyang iniligtas kahit na mapapansing nalilito na siya sa sitwasyon. Ayon sa mga nagsushoot ng pelikula ay mabilis namang naintindihan ng sundalo kung ano ang nangyayari, kung saan agad daw itong humingi ng paumanhin sa aktor na kanyang naatake. Pero mula sa sitwasyon na ito ay makikita natin na talaga namang pinaninindigan ng sundalong ito ang kanyang responsibilidad at tungkulin na protektahan at pagsilbihan ng publiko. Number 9, totoong Spider-Man. Alam mo ba na noong nagkaroon ng insidente sa syudad ng Paris sa bansang France kung saan ang isang bata ay nalagay sa panganib matapos siyang muntikan ng mahulog sa terrace ng kanilang bahay, ay nagkaroon ng isang lalaki na tila ba nagmistulang isang tunay na Spider-Man? Makikita sa videong nakuhanan ang isang turista mula sa bansang Mali sa Africa na mabilis na inakyat ang buong gusali sa loob lamang ng ilang minuto para mapuntahan ang nahuhulog na bata na kanyang tinulungan maiangat sa balkonahe, kung saan naghihintay ang mga magulang nito na sobra-sobrang pasasalamat sa lalaking tumulong sa kanilang anak na kung hindi raw agad na agapan ay posibleng naglagay na dito sa matinding peligro. Number 8, pagliligtas sa gitna ng trapiko. Hindi na bago sa ating kaalaman na sa kahit na anong lugar sa ating planeta ay posibleng magkaroon ng aksidente, kagaya na lamang ng nangyari sa nakuha ng video na ito, kung saan ang bigla na lamang huminto ang isang sasakyan sa gitna ng trapiko ay agad siyang nilabas ng ibang mga nagmamaneho sa kalsada. Nalabis na lamang ang gulat ng matuklasan na inaatake na pala sa puso ang nagmamaneho sa sasakyan na agad nilang sinubok na tulungan, kung saan makikita na tinangka nilang basagin ang salamin ng bintana ng kotse na sa sobrang tibay ay hindi sila nagtagumpay. Mabuti na lamang at mayroong isang nagmamaneho na may daladalang martilyo sa kaniyang sasakyan na kanilang ginamit para puwersahing buksan ang likurang pintuan ng kotse ng lalaking inaatake sa puso, na mabilis nilang nabigyan ng paunang lunas habang naghihintay ng ambulansya na agad din namang dumating at dinala sa ospital ang lalaki. Nalabis na lamang daw ang pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya na kung hindi raw siya agad natulungan ay maaaring naging dahilan na ng kanyang kamatayan. Number 7, nakakakabang pagkaligtas. Sa tuwing magliligtas tayo ng isang tao ay talaga namang ang bawat segundong dumadaan ay dapat nating binibigyang importansya, dulot na ang oras ay sadyang hindi na natin may babalik pa. At talaga namang may papakita sa video na ito na nakuhanan sa bansang China, kung saan makikita ang isang lalaki na mabilis na tumakbo papunta sa ilalim ng isang gusali, kung saan mapapansin na halos madulas-dulas na siya kamamadali para lamang masalo ang isang sanggol na nakita niya raw na nahulog mula sa tuktok ng establishmento. Sobra-sobra na lang ang pasasalamat ng mga magulang at kamag-anak ng sanggol sa lalaki sa video, na kung sakaling na-late lamang daw ng ilang segundo, maaaring hindi na nasalo ang bata na hindi may tatangging hindi kakayaning makaligtas mula sa ganitong klase ng disgrasya. Number 6, umakyat ng bahay para magsagip ng buhay. Sa panahong nasa peligro na ang buhay ng isang tao, ay hindi na talaga natin dapat alamin kung ano ang proseso ng pagliligtas na gagawin ng kahit na sino. Kagaya na lamang ng makikita sa nakuha ng video na ito, kung saan ang matuklasan ng isang lalaki ang nalulunod na bata sa pool sa loob ng isang bahay, ay walang alinlangan siyang umakyat ng bakod at mabilis na kinuha ang nalulunod na bata na agad niyang binigyan ng CPR. Nakalaunan ay nagtagumpay din naman siya. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto, ay 3 minuto at 20 segundo nang nalulunod ang bata bago ito masagip ng lalaki, kung saan pag tumagal pa raw ito ng kahit na konti ay sadyang mahihirapan ng maligtas ang bata.
kung kaya't kahit na pinasok ng isang lalaki ang kanilang bahay ay hindi nagalit ang magulang ng bata. Nalabis pa nga ang pagpapasalamat sa lalaki na nagligtas ng buhay ng kanilang anak. Number 5, mabilisang pagligtas. Hindi na talaga natin may tatanggi pa na ang bawat segundong lumilipas ay dapat pahalagahan sa pagliligtas ng buhay na talaga namang mapapatunayan na nangyari sa video na ito, kung saan ang magkaroon ng lindol sa kanilang lugar ay buong tapang na pinuntahan ng isang katulong ang kwarto ng sanggol na kanyang binabantayan para lamang maligtas ito at mailabas sa establishmento. Ang nakakagulat pa sa pangyayari ay matapos ang ilang segundo mula sa pagkakakuha ng katulong sa sanggol ay bumagsak ang kisame ng kwarto na kaninang pinaglalagyan nito, kung kaya't makikita lamang natin kung sakaling nakalimutan ng yaya ang kanyang binabantayang sanggol at inuna niya ang kaligtasan ng kanyang sarili ay hindi may tatangging nalagay na sa peligro ang buhay ng sanggol na maaaring pumanaw na mula sa insidente. Number 4, tunay na bayani. Alam mo ba na wala sa trabaho at identidad ng isang tao ang kanilang katapangan at kakayanang maging isang tunay na bayani? Ganito ang mapapatunayan sa video na ito, kung saan habang ang mga pulisya ay nagbabato ng bato sa bintana ng isang nasusunog na bahay para mabasag ang salamin nito ay nagkaroon ng isang estrangherong lalaki na buong tapang na inakyat ang nasusunog na bahay. Dulot na narinig niya na may batang sumisigaw sa loob nito na halatang nakulong at hindi makalabas, kung saan matapos niyang akyatin at mapasok ang nasusunog na bahay ay agad niyang inabot sa mga naghihintay na pulis sa baba ang dalawang bata na kung sakaling hindi niya agad natulungan ay nalagay na sa peligro ang buhay mula sa apoy o di kaya sa usok ng sunog. Number 3, bayani sa eskwelahan. Kahit pa sa lugar na dapat natututo at kumukuha lamang ng kaalaman ng mga bata, ay pwede ring pangyarihan ng aksidente na maglalagay sa buhay nila sa kapahamakan. Kagaya na lamang ng nangyari sa isang estudyante na makikita sa bidyong nabilaukan matapos siyang kumain ng burger na mabuti na lamang at agad napansin ng kanilang guro na nakakatuwang isipin na alam at bihasa sa Heimlich remover na siyang dapat ginagawa para sa mga taong nabibilaukan. Ang ganitong pangyayari ay nagpapakita lamang na dapat ang bawat tao ay pamilyar sa mga paunang lunas, kagaya ng CPR at Heimlich remover. Dulot na ang bawat aksidente, maging maliit man o malaki, ay walang pinipiling lugar kung saan sila mangyayari. Number 2, mabait na kapitbahay. Talaga namang mas mainam at mabuti na tayo ay magtulungan kaysa maging makasarili, kung saan ang isa sa pinaka-ehemplo nito ay ang lalaking ito na matapos matuklasan na mayroong nasusunog na bahay malapit sa kanilang lugar sa tirahan ng isang ina kasama ang mga anak nito upang ipaalam sa kanila na lumikas na bago pa man lumala ang apoy. Dahil halos alas 5 pa lamang ng madaling araw nang mangyari ang kaganapan na ito ay hindi may tatangging tulog na tulog pa ang mga tao sa kanilang mga tirahan, kung kaya't sadyang nakatutuwang isipin na hindi tumigil ang lalaking ito sa pagkatok sa pintuan ng bahay na ito hanggang sa masigurado niyang nagising niya ang kanyang mga kapitbahay na kung sakaling hindi agad makalikas ay malalagay sa peligro hindi lamang ang buhay ng isang nanay kundi pati na rin ang kanyang mga anak. Number 1, sama-samang pagligtas. Kagaya ng nangyari sa huling video ay talaga namang mas mainam na ang bawat tao ay magtutulungan at magkakaisa para masolusyonan ang isang problema na sadyang mapapatunayan sa nangyari sa isang riles ng isang tren sa syudad ng Perth sa bansang Australia, kung saan hindi sinasadya na lumusot ang paa ng isang lalaki sa espasyo ng gilid ng tren na naging dahilan para maipit at may stuck siya dito. Makikita na habang nagpapanik na ang lalaki ay sama-samang nagtutulong-tulong ang mga pasahero ng sasakyan para itulak ang tren at maiangat ito hanggang sa mabunot na ng lalaki ang kanyang nalusot na paa. Kung sakaling hindi agad na agapan at tumakbo na ng tuluyan ng sasakyan ay maaaring naputol na, kung kaya't labis na lamang ang pasasalamat ng lalaki sa lahat ng tao na tumulong sa kanya. Hindi na talaga bago sa atin ang ating kapaligiran ay maaaring pangyarihan ng mga aksidente ng biglaan at walang pasabi, kung kaya't nakatutuwang isipin na may ilang mga tao na kahit pa nasa gitna na ng suliranin ay kaya pa ring tumulong at magsagip sa ibang tao sa kanilang pinagdaraan ng peligro. Kaya para sa iyo, alin sa mga nakamamanghang pagsagip na ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba.
At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.